May magagawa bang mabuti sa iyo ang pagkabalisa? Maganda yung intermission ni Sister Rosebell, no? Yan, tungkol sa pagkabalisa. Pero ayon doon sa kanta, ang Diyos ang magbibigay ng lahat. Ang siyang tutulong sa atin, no? Ang Diyos. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ang tutulong, magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi tayo dapat na mabalisa. Kaya, tingnan muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng ating paksa? Pagkabalisa. Next mga. Ayan, anxiety at depression. No? Anxiety, pagkabahala, ligalig, pang-agam-agam, kabalisahan. Depression, pananamlay, kalungkutan, kapighatian, o may kinatatakutan. Ang source niyan, English-Filipino Dictionary. So yun yung ibig sabihin ng anxiety at depression. No? Talagang puro negative yan. Mga takot, pagkabahala. Ang sabi pa rin, tingnan natin, ang pagkabalisa ay nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo, sa puso, sa mga glandula, sa buong sistema ng nerbio. Maaari nitong pataasin o pababain ang presyon ng dugo. Maaari ding makaapekto ito sa asukal sa dugo dahil sa aksyon ng adrenaline sa atay at pabilisin ang pintig ng iyong puso. So, may epekto sa kalusugan natin. Ano? Yung pagkabalisa. Malaki epekto nito sa kalusugan. Negative din. Magkakasakit ka. Di ba? Mananamlay ka. Ang sabi pa, ayan, how stress and anxiety affects your body. Sa brain, difficulty concentrating, anxiety, depression, ayan, no? May mga epekto, no? Sa cardiovascular, higher cholesterol, high blood, etc. So joints and muscles, ganun din, increased inflammation, tension, immune system, halos sa lahat, sa buong katawan mo. Maging sa skin din pala. Hair loss, dull, brittle hair, brittle nails, dry skin, di ba? Sa gut, nutrient absorption, diarrhea, ayan, nasisira ang tiyan. Di ba? Pagka natetense ka, nasisira tiyan mo. Nababahala ka, sisira tiyan mo. Reproductive system, decrease hormone production, decrease in libido, increase in PMS symptoms. So, makikita natin, talagang malaki ang epekto nito pagdating sa kalusugan. Di ba? Pagka ang tao ay nandoon yung depression, yung anxiety, pagkabahala, hindi maganda ang epekto sa kalusugan ng tao. At maging sa pananampalataya, ganun din. Kapag ka nandoon yung lagi ng kabalisahan, aling ihina sa'yo? Pananampalataya. Diba? Kasi kung nandoon yung talagang tibay ng pananampalataya, hindi ka mababalisa. Diba? So, ngayon, pag-aralan natin. Magbigay tayo ng ilang kung saan nagiging balisa ang tao. Sa 6:28 ng Mateo, ang sabi ng Panginoong Kristo, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Yan. Kinakabalisa, yun daw damit. Meron na bang nabalisa dito pagka araw ng pasalamat? Pagka malapit ay pasalamat, nababalisa dahil wala siya isusuot na bagong damit? Wala siguro, no? Kuminsan yung tao ganyan. Wala akong bagong damit, hindi na ako pupunta sa pasalamat. Yung ba ang hinahanap ng Diyos? Hindi. Ano ang gusto ng Diyos? Ano ang hinahanap ng Diyos? Hindi yung material na bagay ang tinitingnan sa kanyang lingkod. Ano ang tinitingnan ng Diyos?
at inahanap sa atin, Apokalipsis 19:8, at sa kaniya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Yung pala ang dapat na makita sa atin. Yung matuwid na gawa. Yun ang dapat na ibihis ng bawat isa sa atin. Hindi yung material. Diba? Kundi yung mga gawa ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Yun ang maisuot natin, makita sa atin, nating ginagawa. Yung matutuwid na bagay, matuwid na at banal na gawa sa harapan ng Diyos. Saan pa higit na babalisa ang tao ngayon? Pananamit? Ano pa? Huwag kayong mga balisa na mga sabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Pagkain. Diba? Diyan din nababalisa ang tao. At kadalasan talagang diyan nababalisa ang tao. Ano raw ang kanyang kakainin? Nangyayari, may narinig akong ganyan naintindihan ako ng Diyos. Siyempre, unahin ko muna yung trabaho. Pagka hindi ako nagtrabaho, kahit linggo, wala akong pakakain sa pamilya ko. Gugustuhin ba ng Diyos yun na magutom yung pamilya ko? Di ba? Hindi magandang ganun yung mga salita na maririnig sa isang kapatid. Nabibigyan ng katwiran yung kasalanan ng kanya nagagawa. Na para bang okay lang sa Diyos kahit hindi ka sumamba. Dahil kailangan mo ng pagkain, kailangan mo magtrabaho para meron kang maibigay sa iyong pamilya. Hindi. Binigay na nga napakaraming araw at oras sa iyo ng Diyos. Itong 2 oras, hindi pa natin maibigay para sa Diyos. Hindi pa natin mailaan. No? Kaya ang sabi nga, sa banal na kasulatan, sa Matandang Tipan, ang sabi sa awit 34:10, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Diba? Yun ang humahanap sa Panginoon, hindi raw kukulangin. Diba? Nagiging mga Bible study natin, teksto natin sa Matandang Tipan, nandun lagi ang paalala ng Diyos. Yung iba na nagpapabaya sa tungkulin sa iglesia, na doblehin man, hindi man matulog yan, 24/7 mang maghanap buhay yan. Pero ano sabi ng Diyos, kung hindi niya paglilingkuran siya, kung hindi siya hahanapin at pababayaan ang Panginoon, para kay Eka naghulog, nag-iipon doon sa buslong butas. Doble kayod man ang gawin ng isang tao, kung hindi niya pinaglilingkuran ng Diyos at kinakalimutan ang tungkulin niya sa Diyos, tama, makakaipon yan. Pero nahuhulog lang. Bakit? Doble kayod ka man, nagkakasakit ka naman, kakasakit na may pamilya mo. Saan mauuwi yung iyong iniipon? Wala rin. Diba? Samantalang ang sabi, yung nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Diba? So, yun ang dapat namang gawin. No? Bigay natin yung para sa Diyos. Paglingkuran natin ng Panginoon. Ngayon, bakit ang iba'y kumpleto na? May kinakain at iniinom sa araw-araw, pero nababalisa pa rin. Lahat ng bagay nasa kanya na. Pero bakit nababalisa pa rin? Bakit parang may kulang pa rin? Para sa kanya sarili. Sabi, Filipos 4:11-12, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan.
So, dapat magkaroon ng kakontentuhan, contentment sa ating sarili. No? Kaya nga, kung minsan ganun ang tao, nasa kanya na ang lahat, pero walang kakontentuhan eh. Kaya laging nag-iisip, ano pa, paano pa? Ano pa ang dapat niyang gawin para dumoble pang lalo? Yung sa kabuhayan, hindi ganun. No? Bakit nawawala yung kakontentuhan? Mahirap kasi yung i-compare mo kung ano kasi yung ganun ang tao eh. Kaya parang kulang siya o hindi kontento, hindi masapat doon sa mayroon siya ngayon. Lalo na kung i-compare mo yung sarili mo sa buhay ng iba. Bakit siya masagana? Bakit siya may kotse? Bakit siya ganito, ganire? Diba? Bakit ako wala? Malulumbay lang ang iyong kalooban. Diba? Hindi dapat. Ang sabi, meron ka lang makain at mainom, okay na eh. Sapat na eh. Basta't ang mahalaga gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos. At ang sabi naman sa banal na kasulatan, hindi niya hayaan na yung nasa lingkod niya, mayroong mamalimos. Di ba? Kaya lang, kailangan ng kakontentuhan. Maging kontento ka sa buhay kung anong bagay ang mayroong ka. Huwag mong ikumpara yung sarili mo dun sa iba na nakagiginhawa. Malulumbay ka nga. Yon. So, saan pa nababalisa ang iba? Ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Sa 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mo raw ikabalisa yung araw ng bukas, maraming ganyan. Yung future, lagi iniisip na, hindi masama na mag-isip ng future mo, ng mag-anak, ng pamilya mo, pero kung mababalisa ka, babalisa mo, ano ang buhay namin bukas, ganito, hindi maganda. Hayaan mo raw na yung bukas ang mabalisa sa kanyang sarili. Hayaan mo siya. Basta tayo, ando yung kakontentuhan, basta ang mahalaga, gawin natin yung kalooban ng Diyos. Di ba? Bakit sabi nga, hanapin mo muna yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Andun din yun sa may intermission kanina, ano? Hanapin mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Oh. Nandito na tayo sa iglesia. Nasumpungan na natin. Yung tamang pananampalataya ayon sa banal na kasulatan. Kaya huwag tayong dapat na mabalisa. Sapagkat alam natin sa darating na panahon, nandun tayo sa bagong langit at bagong lupa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, maging sa, kung ano yung sinabi rin, tulad ditong si Marta. No? Ito si Marta, nababalisa ito eh. Alam niyo yung natandaan niyo yung noong maging bisita ni Marta sa ni Maria, ang Panginoong Jesucristo. Si Maria, siya ay nakinig dun sa salita ng Panginoong Jesucristo. Pero itong si Marta, balisang-balisa. Naasikaso niya, iniisip niya, ano ang idudulog niya sa Panginoong Jesucristo. Pero ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Nakabuti ba yun? Dahil may maganda na may layunin ni Marte. No, para pagsilbihan ng Panginoong Jesucristo, idulog kung ano yung dapat na ibigay na pagkain. Ang sabi nga ni Marta sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, hayaan mo nga naman si Maria makatulong ko. Pero ano sabi ng Panginoon? Mas pinili raw ni Maria yung mas mabuting bagay. No? Sa 10:41 ng Lucas, datapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. No? Ang nasa puso niya, yung material na bagay. Diba? Yung mapagsilbihan ng Panginoon. Maganda may layunin, kaya lang
mas higit na mas maganda yung ginawa ni Maria sapagkat siya'y mas minabuti niyang makinig doon sa salita ng Panginoong Hesukristo. Pero itong si Marta, naliligalig sa maraming bagay wika na hindi dapat maging sa panahon natin. At ano ang dapat natin gawin kung dumarating ganitong kabalisahan? Unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ilagak daw natin yung ating kabalisahan. No? Ilagak. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa panalangin. Mga kabalisahan, nasa iisip natin, natural lang yun. Tao tayo eh. May mga kahinaan. Nasa laman. No? May mga kahinaan. Dumarating talaga yung panahon ng kabalisahan, kalumbayan, sobrang kalungkutan. Ang dapat lang gawin, ilagak sa Diyos, ilagak sa Panginoong Jesucristo, yung lahat ng ating kabalisahan sa pamamagitan ng ating panalangin. At sa physical, ano pa yung isa na nagiging kabalisahan ng tao? Takot pagdating sa physical. Nibigay natin yung mga material na bagay, pananamit, pagkain, no? Yung araw ng bukas, paano ang magiging future mo, kinakabalisan ng tao. Ano pa pagdating sa physical? Pilipos 2:27, katotohanan nga nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. So, punto tayo doon sa sakit. No? Diyan, dumarating yung sobrang kabalisahan pagdating sa sakit. Ang sabi nga, nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Kabalisahan. Ikaw na walang sakit, inaalala mo yung kaanak mo, kapatid mo na may sakit, baka ikaw ang unang magkasakit. O sumunod ka doon sa may sakit. Di ba? Magkasakit ka rin. Tulad nung binasa natin, nakaka-epekto yung kabalisahan sa health natin. Baka pati ikaw magkasakit. Di ba? Hindi maganda. So, dapat, ano ang payo sa atin kapag dumarating yung ganyan mga kabalisahan, lalo na sa mga karamdaman, may paraan naman. Santiago 5:14-15, may sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Yan yung mabisang gamot. No? Kapag ka nababagabag ka, nalulumbay ka, nababalisa ka, no? Doon sa mahal mo sa buhay na may sakit o ikaw mismo ang may sakit, nababalisa ka. Ang paraan, yun. Magpapahid ka ng langis, patawag mo yung mga matanda. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Mabisa yung panalangin. Panalangin na may pananampalataya. Yun ang magbabangon sa may sakit at ipapatawad sa kanya ang kanyang kasalanan. Kaya ano idudulot sa tao ng kabalisahan? Kawikaan 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Kata natin, nagpapahina. Yung kabalisahan talagang negative lagi. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So nagpapahina raw ng loob sa tao yung kabalisahan. Kung dumarating yung kabalisahan na yon, sabi,
itagubilin mo sa Diyos. Diba? Tagubilin mo sa Diyos lahat ng iyong kabalisahan. Ilagak mo sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos para kung dumarating yung kahinaan na yon, palakasin tayo ng Panginoon. At kaya may tanong din sa atin ng Panginoong Kristo, kung ikaw ay nababalisa, no? Pagka isang tao ay nababalisa, ang sabi ng Panginoong Kristo, sa talatang 27 ng Mateo 6, sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron ba? Pag ba nabalisa ka, hahaba ba, kaya mo bang pahabain yung buhay mo? Hindi nga baka humikli pa nga Di ba? Dahil magkakasakit ka pagka lagi nandun yung kabalisahan. Oh. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, sino yung makakapagpahaba ng kanyang buhay? Kahit isang oras lang. Wala. Kundi bagkos, magpapaikli pa nga ng iyong buhay. At lalo magpapahirap sa iyong katawan. Kaya, kung dumarating ang mga kabalisahan, ano ang dapat nating gawin? 4:6 ng Pilipos, 19, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at may daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yun. Huwag daw mga balisa sa anumang bagay. No? Kundi pagka tayo nababalisa, manalangin tayo sa Diyos. At kung meron kang kahilangan, kaya ka nababalisa, panalangin mo sa Diyos at kanyang ibibigay. Daragdag sa atin. Kaya napakabisa noong panalangin. Kauna-unahan yan, panalangin. Kung dumarating yung kahinaan na yan, kabalisahan, depression, anxiety, maraming nangyari niyan, di ba? Depression, nagkasakit, inisip mabuti yung kanyang sakit, humina ang loob, bumaba ang immune system. Ganun nangyayari. Kasi sa kaiisip, malaki epekto, di ba? Hihina ang immune system mo, yung panlaban mo. So, kung minsan, psychological din pagdating sa sakit. Pagkaisip ka ng isip, nasa isip mo lagi yung sakit. Abe, ala na, buong maghapon matamlay ka na. Di ba? Lalo na kung dadaan nga sa depression, sa anxiety, labis na takot, sa kalusugan, maapektuhan ang iyong kalusugan. Hindi makatutulong. No? Kaya yun ang mabisang paraan naman kung dumarating yon, panalangin. Lagi tayong manalangin sa Diyos. At ano yung una nating dapat gawin upang ipagmalasakit tayo ng Panginoong Kristo sa ating mga kabalisahan? Sa 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So nabanggit natin kanina, hanapin daw muna natin yung kanyang kaharian. No? Nahanap na natin, nandito tayo sa loob ng iglesia. Di ba? Ang sambahayan ng Diyos dito sa lupa, sa espiritual, ay yung iglesia. Yun ang tahanan niya, yun ang bahay ng Diyos. Yung iglesia. At yung iglesia na yon, nasumpungan na natin. At nung ating masumpungan, ayun, gaya na sa Bible study, sa darating na panahon, yung iglesia ng Diyos, ang siyang aariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos, ang makararating, punta doon sa pangako, sa bagong langit at sa bagong lupa. Diba? So, yan ang ipagkakaloob sa atin. At yung lahat naman daw ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Sino ang tutulong sa atin sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan? 2 Tesalonica 3:16, ngayon,
ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Yan. So yung Panginoon ng kapayapaan, magbigay din nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Kapayapaan, hindi kabalisahan. Di ba? Yun naman ang antonyms nung di ba? Nung kabalisahan, kapayapaan. So ang dapat na maghari sa atin, kapayapaan ng ating puso't isipan sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating panalangin upang tayo'y kanyang tulungan. Kaya, kung nasa atin yung Panginoon, ano ang masasabi natin ng buong tapang? Hebreo 13:5b hanggang 6. Sa anumang paraan na hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon, ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Diba? Kung katulong mo ang Diyos, katulong mo ang Panginoon, bakit ka matatakot? Kaya sabi, hindi ako matatakot. Bakit? Ipinagtagubilin mo na sa Kanya. Yung lahat ng iyong kabalisahan at yung kabalisahan na yon, susuklian, papalitan ng kapayapaan sa iyong puso't isipan. At ang sabi, ay yung kanyang lingkod, hindi niya pababayaan, hindi niya pagkukulangin. Di ba? Na siyang ikinakabalisa ng tao, yung mga bagay na yan. Yung mga kakulangan sa kanya, na para sa kanya kulang siya sa ganitong bagay, hilingin mo sa Panginoon. At ito ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya, ano ang bilin ng Panginoong Jesucristo na dapat nating gawin kung dumarating sa atin ang mga kalumbayan, ang mga mabibigat na pasanin sa buhay? Ano ang dapat nating gawin? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, 11:28 hanggang 30 ng Mateo, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan na inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Yun ang solusyon, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw'y nabibigatang lubha, maraming kabalisahan sa buhay, magsiparito raw. Yung mga nangapapagal, nangabibigatan, pasanin yung kanyang pamatok, mag-aral sa kanya, sapagkat maamo at mapagpakumbabang puso. Doon masusumpungan natin yung kapahingahan na ating kaluluwa. Ibig sabihin talagang ipinagtatagubilin natin sa Panginoon. Mag-aral kayo sa akin. Di ba, pagka dumarating yung mga panahon ng mga kalumbayan, mga pagkabalisa, subukan mong magbasa ng banal na kasulatan. Subukan mong umawit ng mga awitin sa himnaryo. Luluwag ang iyong pakiramdam. Mawawala ang kabalisahan. Bakit? Dahil ipinagtatagubilin natin sa Diyos yung lahat ng ating kabalisahan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mag-aral kayo sa akin. Pag tayo nag-aaral sa Kanya, nagbabasa tayo ng Biblia, nandoon yung kaluwagan sa ating puso, no? yung kapayapaan sa ating puso, yun ang isinusukli ng Panginoon para maalis yung lahat ng mga kabalisahan. So, ibig sabihin, sinusurrender natin sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, lahat ng ating kabalisahan at tayo ay patuloy nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat, ang sabi nga, masusumpungan natin yung kapahingahan
ng ating kaluluwa kung tayo'y mag-aaral sa Kanya. At alam natin na ang turot aral ng Diyos at ng Panginoong Kristo ay banal at siyang tutulong din sa atin sa lahat ng ating mga kahinaan. Siya magpapalakas ng ating pananampalataya at mga kalumbayan sa buhay. Ganyan po mga kapatid at isang magandang umaga po sa ating lahat.